Noong dekada 90 at 80, sino ba namang makakalimot sa mga sikat na bomba star na minsang nagpainit ng malalamig na gabi, lalo na ng mga kalalakihan. Noong mga panahong iyon, isa sa pinakamalaking bentahe ng mga artista, lalo na para sa mga kababaihan, ang gumanap sa mga pelikulang medyo nagpapainit ng mga manonood. Naging mabisa ang ganitong klase ng mga pagganap upang manatili ang maraming mga bituin sa limelight at maging sentro ng atensyon. Marami sa mga bomba stars na ito ang nag-iwan ng marka sa larangan ng pag-arte, subalit marami din naman sa kanila ang panandalian lamang ang naging karera at unti-unti ding nawala. Nasaan na nga ba sila ngayon? Yan ang ating alamin. Una ay si Joyce Jimenez. Ilan sa mga pinagbidahang pelikula noon ni Joyce Jimenez ay ang Scorpio Nights 2 noong 1999, Warat noong 1999, Narinig Mo Ba ang Latest noong 2001 at Ano Bang Meron Ka noong 2001. Si Joyce Jimenez ay isa sa mga sikat na sexy star noong dekada 90 dahil sa kanyang kagandahan at hubog ng katawan. Marami ring naging pelikula si Joyce kung saan naipakita niya ang kanyang galing sa pag-arte dahil dito'y nabansagan siyang pantasya ng bayan. Sa edad na 18, nagsimula ang karera ni Joyce Jimenez sa pag-arte nang magdesisyon ng kanyang pamilya na lumipat sa Pilipinas. Bukod sa pag-arte ay sumali rin si Joyce sa mga beauty pageant. Sa panahon ng kanyang kasikatan, natagpuan niya ang taong kanyang makakasama sa habang buhay. Iniwan niyang pag-artista upang magpakasal sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Paul Egbalik noong 2008. Ang kanyang asawa ay miyembro ng United States Air Force na isang Filipino-American. Kaya ngayon, mayroon nang itinataguyod na pamilya si Joyce. Siya ngayon ay nakatira sa San Diego, California kasama ang kanyang asawa at mga anak. Isa na ring career woman si Joyce ngayon bilang isang office supervisor sa kanyang pinagtatrabahuhan sa California. Pangalawa sa ating listahan ay si Priscilla Almeida. Bago pa man naging isang sikat na aktres sa larangan ng pagpapaseksi, unang pumasok si Priscilla Almeida bilang isang teen star na may pangalan pa noon na Abby Viduya. Noong taong 1996, biglang sikat ang dalaga pa noon na si Almeida nang pagbidahan niya ang isang pelikulang may titulong Sariwa. Tila ito din ang kanyang naging big break noong mga panahong iyon. Noong panahon na lumamlam ang kanyang karera ay napabalitang nagtrabaho si Priscilla sa bansang Japan bilang isang bartender. Tsaka ito nagtungo sa Canada naman at doon ay nanirahan kasama ang kanyang mga anak habang nagtatrabaho sa isang opisina. Matapos ang mahigit 10 taon ay balik showbiz na muli si Priscilla Almeida. Sa kanyang pagbabalik sa showbiz ay naging bahagi siya ng top rating series na FPJ's Ang Probinsyano. Nakatrabaho niya ding muli ang kanyang dating love team na si Leandro Valdemor sa Kapuso Adventure series na Lolong. Ilan sa mga pinagbidahan noong mga pelikula ni Priscilla Almeida ay ang Sabik sa Halik noong 1995, Sariwa noong 1996, Tukso Layuan Mo Ako 2 noong 1996, Sutla noong 1999 at ang Shota ng Bayan noong 2001. Pangatlo ay si Aya Midel. Sa laki ng hinaharap noon ni Aya Midel ay tinagurian siyang papaya queen ng ilan nitong mga tagahanga. Ilan sa kanyang mga pinagbidahang pelikula noong panahon ng kanyang kasikatan ay ang Totoy Mola noong 1997, Sisa noong 1999, Akin Ka Lamang noong 1997, Laro ang Buhay noong 1998 at Gatilyo noong 1999. Sa paglamlam ng kanyang karera sa showbiz, tila nahanap naman niya ang panibagong tagumpay sa larangan ng pagluluto bilang isang chef. Nagtapos si Aya Midel sa Center for Asian Culinary Studies with a degree in International Cuisine, Baking and Pastry. Sa ngayon ay nagpapatakbo siya ng mga restaurant at kabilang dito ang Albay sa Bicol at Ishias Garden Bistro sa Tabaco. Na-feature din noon si Aya Midel sa proyektong Kain Na ng Department of Tourism. Hiwalay si Aya sa kanyang Japanese husband na si Yoji Hayukawa, pero kahit hiwalay na sila ni Yoji, nananatili naman daw silang magkaibigan at nagtutulungan para sa kanilang anak. Pangapat ay si Rosana Roses. Malamang na siya ang pinakakilalang bituin noon sa mga mapang-akit na pelikula at tinawag pang osang ng karamihan. Mula pa man noon, madalas na nagiging laman ng balita si Osang dahil sa iba't ibang mga issue. Si Rosana Roses ang pinakasikat na aktres noong 90s dahil sa kanyang mga drama, acting at daring roles na pinagbibidahan sa ilang mga proyekto at show business. Isa rin siya sa mga kauna-unahang aktres na nakatanggap ng kontrata ng Seiko Films na kilalang kilala noon. Halos ilang taon rin siyang tumanggap ng mga project sa show business, subalit ngayon na nagkakaedad na ang aktres ay mas pinipili na lamang niya ang simpleng pamumuhay at malayo sa anumang kontrobersiya kasama ang kanyang partner.
Marami man itong issue at kontrobersiya na naranasan sa media ay matapang pa rin si Rosana na harapin ang anumang pangungutya laban sa kanya. Sa katunayan, proud nitong ipinakilala sa media ang kanyang partner na si Blessy Arias na kanyang nakilala noong siya ay teenager pa lamang. Hindi man nag-workout ang marriage ni Rosana sa kanyang ex-husband na si Tito Molina ay masaya naman ito dahil nagkaroon siya ng 2 anak sa kanyang dating asawa at ngayon ay mayroon na itong mga apo na kanyang inaalagaan. Panglima ay si Maui Taylor. Isa si Maureen Ann Tupas sa mga sumikat na sexy stars at pantasya ng mga kalalakihan noon sa Pilipinas. Nakilala siya bilang Maui Taylor at kabilang siya dati sa Viva Hot Babes na sumikat noong 2003. Kasama niya dito noon sina Andrea Del Rosario, Katia Santos, Sherry, Gwen Garcia, Miles Hernandez at marami pang iba. Ipinanganak si Maui sa Brighton sa England at nagdesisyon na maglaylo muna sa showbiz upang pagtuunan ng pansin ng kanyang pamilya. Meron na siyang 2 anak ngayon sa kanyang asawa na si Anton Sabare na isang DJ at corporate realtor na noon ay nagpakasal sa bansang Hawaii. Paminsan-minsan ay tumatanggap pa rin naman ng proyekto si Maui sa larangan ng pag-arte. Sa edad niya ngayon ay kitang-kita pa rin ang ganda ng aktres at alagang-alaga pa rin niya ang kanyang pangangatawan. Ilan sa kanyang mga pinagbidahang pelikula noon ay ang Gamitan noong 2002, Ang Huling Birhen sa Lupa noong 2003, Sex Drive noong 2003 at Torotot noong 2008. Pang-anim ay si Claudia Coronel. Si Claudia ay isa sa mga discoveries at build-up sexy stars noon ng Seiko Films ni Robbie Tan bilang kapalit noon ng ST Queen na si Rosana Roses na nag-freelance nang mag-expire ang kanyang kontrata sa Seiko Films. Nagtatrabaho noon bilang waitress sa isang restaurant si Claudia nang siya'y masipatan ng big boss ng Seiko Films na si Robbie Tan. Nanirahan siya sa Amerika matapos niyang pakasalan sa Pilipinas ang kanyang ex-husband na ngayon, ang Chinese-American businessman na si Andy Zhang noong August 28, 2009. Doon ay nagtayo ng care home ang mister ni Claudia at doon din siya natutong maging caregiver. Pagkalipas ng halos 5 taon, nauwi sa divorce ang kanilang pagsasama. Dahil dito, dumaan sa depresyon si Claudia at makailang ulit na itong nagtangkang magpakamatay. Namimiss man ni Claudia ang showbiz, adjusted na umano siya sa kanyang buhay ngayon sa Amerika. Pang-7 ay si Aramina. Walang alinlangan na isa si Aramina sa mga pinagpantasyahan ng marami noong kanyang kapanahunan. Dahil na rin siguro sa ganda ng hubog ng katawan nito, kaakibat na kanyang pangalan na yung mga kontrobersiya din sa kanyang buhay lalo na sa kanyang buhay pag-ibig at sa pagitan nila ng kanyang kapatid na si Christine Reyes. Labis ang kasikatan noon ni Aramina lalo na sa kanyang mga daring roles sa mga pelikula noong kasagsagan ng mga bomba films. Isa siya sa mga tumatak na sex symbol at kinakitaan din ng husay sa kanyang pag-arte. Ilan sa kanyang mga pinagbidahang pelikula noon kasama ang mga bigating aktor ay ang Sagad sa Init, Kalabit, Laro sa Baga, Banatan at marami pang iba. Masaya ngayon si Aramina sa piling ng kanyang asawa na si Dave Almarines. Pang-8 ay si Glidel Mercado. Siya isa sa mga White Castle girls na kung saan makikita siya sa isang larawan na nakakulay pulang swimsuit habang nakasakay sa isang kabayo. Naging sikat noon ang aktres na si Glidel Mercado, lalo na sa kanyang pagganap sa pelikulang Sidhi. Labis na hinangaan ang balingkinitan at makinis na pangangatawan noon ni Glidel, kaya naman marami ding mga kalalakihan ang pinagpantasyahan siya. Iniwan ni Glidel ang ganitong klaseng mga role at mas piniling maging disente sa pag-arte. Patuloy pa din siyang aktibo sa pagganap sa ilang mga palabas sa telebisyon man o sa pelikula. Masaya ngayon si Glidel kasama ang kanyang pamilya. Pang-9 ay si Katia Santos. Nagsimula siya noon bilang child star, pero nang siya'y magdalaga, hindi na lang daw talento ang napapansin sa kanya, kundi maging ang kanyang hinaharap. Itong araw ang naging daan para malinya siya noon sa pagpapaseksi. Siya ang isa sa mga orihinal na miyembro ng Viva Hot Babes. Ang binansagang Materiales Fuertes na si Katia Santos. Pero alam niyo bang graduate pala ng kursong Business Administration si Katia at ngayong tinalikuran na niya ang pagpapaseksi, ang tanging papel na lang na kanyang ginagampanan ay ang pagiging asawa at ina. Pang-10 ay si Katrina Paula. Matapos ang kanyang naging big break sa show business, nagtungo si Katrina sa bansang Japan upang doon ay maging isang performer. Matapos nito ay nagtrabaho din siya sa pagtitinda ng mga alahas at mamahaling mga bag. Noong 2017, siya ang nag-represent sa Pilipinas sa Mrs. Queen of VOAA o Voice of an Angel sa bansang Japan kung saan naiuwi niya ang titulong third runner-up. Ilan sa kanyang mga pinagbidahang mga pelikula noong kasagsagan ng kanyang kasikatan niyang Mapupulang Rosas noong 2002, Nag-aapoy na Langit noong 2001 at Venus, Diyosa ng Kagandahan noong 2001.